Hi guys, welcome back once again. Advice for today's is magpatawad. So kung isa kang taong mahilig ka magtanim ng sama ng loob, galit, puot sa kapwa mo, halos puro kasamaan lang inisip mo sa kapwa mo, pues magbago ka na po. Kasi pang mga taong hindi nagbabago, panay lang sama ng loob ang inaatupag sa sarili niya, sa puso't isipan niya, nagtatanim siya ng sama ng galit sa kapwa-tao niya, bago-bago na po, anong petsa na po. Gusto niyo po bang mahulog sa impyerno? Sa apoy na hindi namamatay? Sa uod na hindi namamatay? Masama po yun. Huwag po tayo magtanim ng galit sa ating kapwa-tao na alam natin na ikakasama niya. Ikagagalit niya. Kasi ang tao na walang Diyos sa pagkatao nila, yan sila talagang certified na savage na masama. Pag alam natin ang taong mahilig magtanim na galit sa kapwa-tao nila, hindi nagpapatawad, ay matik na yun doon sa impyerno. Pero kung ikaw ay nagpapatawad ng kapwa-tao mo, nilalawakan mo yung pangunawa mo, at nagpapakumbaba ka sa alam mo na makikita na tao na hindi mo ka-level. Kailangan po natin magpatawad sa kapwa-tao natin. Huwag tayo magtanim ng sama ng loob o galit sa kapwa-tao natin. Opo, kahit anong ginawa sa'yo ng kapwa mo, kahit sobrang sama pa to, kailangan natin magpatawad para maligtas yung kaluluwa natin sa impyerno. Ang taong di marunong magpatawad sa kapwa-tao nila, sila talaga ay mahuhulog sa apoy sa impyerno. Once ang tao puno ng galit sa pagkatao niya, sila talaga yung walang Diyos. Pero kung ikaw ay mabuting tao, may Diyos ka sa pagkatao mo, maliligtas ang kaluluwa mo. Mapupunta ka sa paraiso na kasama natin ang ating Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Doon may kapayapaan, may katahimikan, may kasayahan. Hindi tulad kapag tayo nagawa ng mabuti sa kapwa natin, hindi tayo nagpapatawad, puro lang galit ang namumuot sa isip, sa puso mo. Ay tsak na tsak, walang masaya. Walang masaya sa taong ganun, puro galit, puot sa puso niya. Kailangan magpatawad. Hindi ka man makahingi sa harapan ng nakagawa sa'yo na kasalanan, eh ipasa Diyos mo na lang. Ang Diyos na lang ang gagawa nun para sa'yo, para sa kanya, ang gaganti. Papaluin siya ng Diyos para magbago siya, para maisip niya yung mga mali niyang gawa na nagawa sa'yo. Kaya ikaw bilang isang mabuting tao, panatiling maging maka-Diyos, paladasalin, magdasal ka para araw-araw hindi ka matukso ng demonyo yung isip at puso mo. Lagi ka magdasal, magpasalamat sa mga biyayang binibigay niya sa pagkain, gabay at pagmamahal na ating Diyos Ama. Ang Diyos Ama nandiyan lang siya parati sa atin na hinihintay tayo magbago. Magbago ng mga maling gawa natin na palagi nating ginagawa dito sa ibabaw ng mundo. Pero kung ikaw ay mabuting tao at nagbabago, nagbabalik loob sa ating Diyos Ama, ay tsak-tsak na magiging blessing ka para sa Kanya. Mamahalin ka natin Diyos Ama at hindi ka niya papabayaan. Kahit kailan hindi nagpabaya ang ating Diyos Ama. Lalong-lalo niya tayong minamahal sa mga taong, sa mga anak niya na alam niya mabubuting tao na tulad natin. Kaya ikaw habang maaga pa, kung may mga kagalit ka dyan, patawarin mo na para hanggang maaga maligtas yung kaluluwa mo sa impyerno. Kaya hanggang dito na lang po ang aking advice. Ingat po tayong lahat. And God bless.